I am a Muslim, I am a Muslim. Islam my deen, Allah my Lord, Allah my Lord. His word Quran, His word Quran. Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Magpaalalahanan kayo sapagkat ang pagpapaalala ay pakikinabangan ng mga mananampalataya. Bilang isa sa mga masugid na kapatid nyo sa pananampalataya, bilang isang kabahagi ng kapatiran, lalo na sa lahat ng programa, sa lahat ng pag-aaral na ginaganap natin dito sa Islamic Cultural Center sa Damam, sa programa ng Islam Katotohanan, nararapat po na tayo ay magpaalala. Unang-una, ang paalalang ito ay para sa aming mga sarili at sa lahat ng minamahal namin na kapatid sa pananampalataya. At nagmumula po sa kaibuturan ng aming puso yung aming gustong iparating sa inyo. Sapagkat napapansin natin na sa pagdaan nitong mga panahon, na ako almost 15 years na rin na nagtatrabaho dito sa ating center, at marami ng mga kapatid ang aking nakasalamuha. Nandun yung katuwaan, pamamasyal, pag-aaral, yung kalungkutan, yung mga darating na may mga daladalang problema, hanggang magkaroon ng maraming mga programa na ating ginagawa. So, naging bahagi na ito ng ating buhay. Nga lang, tulad ng binanggit ko, may mga pagkakataon na talagang hindi siguro maiwasan na yung ibang mga kapatid ay nagiging pabaya, nakakalimot, o kaya ay hindi binibigyan ng malaking pagpapahalaga yung mga bagay na dapat nilang pagtuunan dito sa ating programa, especially and then habang narito sila sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang aking tinutukoy po ay yung pagpapaalala natin sa kahalagahan ng paghahanap ng karunungan. Hindi lamang yung paghahanap, dapat yung pagiging masigasig, sapagkat obligado sa lahat ng mga Muslim na mag-aral, na matutunan niya yung mga bagay na dapat niyang ipamuhay bilang isang Muslim. Tulad ng binanggit ko kanina, napapansin kasi na napaka-kaunti na ng mga uma-attend. Hindi naman natin alam kung ano yung mga reason. At alam natin na ang bawat isa ay abala. Busy tayo sa trabaho, sa pamilya, sa mga bagay na may kinalaman sa buhay natin. At sana naman po mga kapatid, ilagay nyo sa bagay na pagkakaabalahan nyo ay yung ating pag-aaral. Yung pagsasama lang natin dito na tayo ay lagi nagkikita, nagkakasama, malaking bagay po yun para sa amin. Muli ipapaalala natin ang kahalagahan ng karunungan, nang sa ganon ay siya na maging encouragement para muli tayong magsikap, maging masipag, maging masikap sa pag-aaral. Hindi pa ba sapat yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Inaangat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya sa inyo. At sino? Walladhina utul ilma darajat. Yung mga tao na pinagkalooban ng karunungan. Iniaangat kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Yung karunungan na yun na bahagi ng programa ng ating pag-aaral dito sa Islamic Center, yun ang mag-aangat ng ating iman, ng ating pananampalataya. Yun ang mag-aangat at magdadagdag para malaman natin kung ano yung mga halal. Yun yung mga bagay na magdadagdag ng kaalaman sa atin para malaman natin kung ano yung mga bagay na haram. Kaya minsan marami sa mga kapatid natin bumabagsak sa ganitong problema, sa ganitong pagsubok, sa ganong mga gawain na mali. Ang karaniwang kadahilanan nun, either nakakulangan sa ating kaalaman, o kaya tamad tayong mag-aral at alamin kung ano talaga yung katuroan. Kaya bumabagsak tayo minsan sa maraming mga kamalian o pagsubok o problema na hindi sana mangyayari kung tayo ay masikap sa pag-aaral.
Subhanallah, tulad ng binanggit ko, almost humigit kumulang 15 years na rin tayo rito, alhamdulillah. Nung mga panahon na unang dumating ako rito sa Damam, wala pang internet. Yung mga cellphone o yung mga high-tech na gadget na meron tayo ngayon, wala pa yan. And then, ang mga tao noon, abala sa pag-aaral. Naalala ko yung mga kapatid na subhanallah, lagi kong kasama noon. Hanggang ngayon, alhamdulillah, meron pa rin sa kanila na hindi tayo iniiwanan. Ibig sabihin, lagi pa rin natin sila kasama. Lagi pa rin silang kabahagi sa lahat ng programa, sa pagdadawa, sa pag-aaral, sa pagtuturo sa mga kapatid nilang mga bagong Muslim. Yun ang inaasahan natin sa bawat isa. Kasi kapag nag-Muslim tayo, hindi tayo nag-aral, hindi tayo nakibahagi sa mga kapatiran natin, hindi natin pinalakas yung ating kapatiran, may mga pagkakataon at alam natin yun, tiyak yun na tayo ay babalik sa Pilipinas. Yung iba bakit nahuhulog sa pagbalik sa dati nilang gawa? Yung iba bakit nahuhulog sa pagbalik sa dati nilang bisyo? At ang nakalulungkot, wag naman ipahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung iba bakit bumabalik sa dati nilang pananampalataya? Bakit? Kasi hindi nila pinalakas yung iman o yung pananampalataya nila habang sila ay nandito. Wallahi mga minamahal na kapatid sa Islam, ang mga ganitong tanggapan, ang mga Islamic Center, ipinatayo ng mga kapatid natin na nagmamahal sa atin. Ihinanda nila yung buong building, yung buong gusali, lahat ng facilities na meron dito, mga libro, nag-hire ng mga tagapagturo para tayo ay paglingkuran. And then, alhamdulillah, maraming pagkakataon na kapag tayo ay umaatin, meron tayong nakakain na iinom. Lahat libre, lahat pinadali, lahat pinagaan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero karamihan pa rin sa atin pabaya. Karamihan pa rin sa atin ay hindi nagpapahalaga. Gagamitin ko yung salita na to, pero ito talaga nangyayari. Karamihan sa atin o meron sa atin, mga tamad talaga po. Itong ganitong katangian ay hindi dapat taglayin ng isang Muslim. Dapat maging masipag tayo. Dapat maging matyaga tayo. Dapat maging masikap tayo sa pag-aaral. Hindi pa ba sapat yung sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam an Abi Darda radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sabi niya alayhi salatu wassalam, sino man ang tumahak sa isang daan na walang ibang tinutuntun maliban sa paghahanap ng karunungan o pagdadagdag ng karunungan, pinadadali sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang daan patungo sa Jannah. Alam ko po na lahat tayo abala, lahat tayo pagod, meron tayong mga ibang pinagkakaabalahan, pero subhanallah, yung mga kapatid na nagsisikap na kahit abala sila sa pamilya, sa trabaho, o anong bagay na pinagkakaabalahan nila, araw pala ng linggo ngayon, araw pala ng Biyernes ngayon, may pag-aaral doon. So, iniiwanan nila yung bagay na hindi ganun kahalaga o ganun kabigat sa kanila. Kailangan ko magpunta ng Islamic Center sapagkat gusto kong matutunan, madagdagan yung aking kaalaman sa Islam. Wallahi, sa pamamagitan nun, pinadadali ni Allah subhanahu wa ta'ala ang daan patungo sa atin, sa atin patungo sa Jannah. Hindi pa ba sapat yung sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Hindi pa ba sapat na yung mga anghel, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, inilalapag nila ang kanilang mga pakpak. Allahu Akbar. Isang malaking pagdakila, paggalang, pagrespeto. Kanino? Doon sa mga tao na nagpapagal, nagpapagod, nagsisikap sa paghahanap ng karunungan. Inilalapag ng mga anghel yung kanilang mga pakpak bilang pagbibigay pugay at kaluguran sa kanilang ginagawa. Subhanallah, hindi pa ba sapat na sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Katotohanan na yung Muslim na marunong sa Islam ay tunay na humihingi sa kanya ng kapatawaran ang lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan at lahat ng nilikha niya sa kalupaan, maging ang mga isda sa karagatan. At sabi pa niya, wa fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Ang kahigitan daw o kainaman ng isang Muslim na nag-aaral na marunong sa Islam ay katulad ng bilog na buwan sa kalagitnaan ng kadiliman ng gabi, na napakaraming bituin na nagkalat, pero kapag kabilugan ng buwan, ang napapansin natin yung buwan.
Siya yung special, siya yung natatangi. Ang ganda ng gabing ito kasi bilog ang buwan. So ganun ang kalamangan ng isang tao na marunong, magaling at nagsisikap na mag-aral tungkol sa Islam. Sabi pa niya alayhi salatu wasalam, wa innal ulama warathatul anbiya. Allahu Akbar. Ang mga marunong sa Islam, sila ang mga pamana ng mga propeta. Dapat pinag-iisipan natin ng malalim yung napakagandang mga katuruan na ito ng Islam. Subhanallah, may mga kapatid na nagpupuyat, nagtsatsaga ng katsatsyat na maghapon, magdamag na pupuyat sila. Nakatutok dun sa harapan ng kanilang laptop o ng kanilang mga computer o sa kanilang cellphone. Pinagtsatsagaan nila kahit na puyat na, pagod na, hindi iniiwanan yun. Buti sana kung sa kabutihan ginagamit. Alhamdulillah kung sa kabutihan ay meron kayong kabutihan din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero karamihan sa atin ini-spend yung napakahabang gabi, napakahabang oras na yun sa kasalanan na ang unang nakakakita ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayayin yung mga kapatid na merong handaan doon, yung mga kapatid ay naghanda ng pagkain ng inumin. Wallahi nagsisiunahan sa karipa sa pagtakbo papunta ron. Ayayin mo na mag-basketball. Wallahi kahit katanghalian ng araw. O kahit na katatapos lang ng Fajr, umaga, madaling araw pa. Pawis na pawis sila doon, pagod na pagod. Pero nagsisikap sila, nagtitiyaga sila. Alam niyo po yung mga bagay na yan. And then sabi mo, ya akhi, Lunes ngayon, di ba kayo aatin sa Islamic Center? Ya akhi, busy ako bro. Marami akong lalaban. Ganyan yung mga katwiran natin. Kausap ko yung pamilya ko. Meron akong pinapagawa na hindi ko natapos ng aking mudir, kailangan kong tapusin. Bakit dun sa mga bagay na may kinalaman sa pangdunya, wallahi kahit napakainit, napakahirap, pagod na pagod tayo, yung iba nga gumagastos pa para lang maka-attend at makapunta dun sa kanilang mga libangan. Pero pagdating sa pag-aaral, Allah musta'an, napakabigat ng paa. Napakahirap ihakbang. Sino po ba ang mawawalan? Hindi rin naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin naman ang Islam ang mawawalan, tayo. Ang paghahanap ng karunungan, yung mga sandali na kayo ay nakaupo at nakikinig ng lecture tungkol sa Islam, wallahi, mas mabuti po yun kaysa sa mga sunna na pagsasala. Kaysa sa sunna na pag-aayuno. Kaysa sa sunna na pagbibigay ng kawanggawa. Kaysa sa sunna na hajj. Bakit? Sapagkat yung gagawin mong pagsamba, pagdarasal, pag-aayuno, hajj, umrah, jihad, whatever, ikaw lang ang nakikinabang. Samantalang yung pag-aaral, kapag may natutunan ka, meron ka lang isang salita, pangungusap na katuruan sa Islam, na natutunan mo, itinuro mo sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa mga kasamahan mo, wallahi lahat ng makakarinig, pakikinabangan yung karunungan na yun, ay meron ka ring reward. Sapat na rin inshallah yung binanggit ng isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad, na si Ali radiyallahu anhu, si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, siya ay nagwika tungkol pa rin sa kahalagahan ng karunungan. Sabi niya, ang karunungan ay mas mainam sa anumang uri ng kayamanan. Allahu Akbar. Sapagkat ang karunungan, ikaw ay babantayan. Ano ibig sabihin na babantayan ka ng karunungan? Pag maalam ka, hinihikayat ka ng sarili mo, ni syaitan at ng mga kaaway mo patungo sa haram. Patungo sa mga bagay na magdadala sa iyo sa pinsala. Patungo sa mga bagay na magdadala sa iyo sa kasalanan. Babantayan ka at haharangan ka agad ng karunungan. Siya yung magiging guard mo, hindi po pwede. Kasi ito ang sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Hindi ba inililigtas ka ng karunungan sa kapahamakan at parusa at kasalanan? Sabi pa niya, samantalang ikaw, nagbabantay ka naman sa pera, ipon ka ng ipon, pagod na maybe 30 years ka nang nagtatrabaho, lahat ng binili mong ari-arian, lahat ng nabili mo ng mga gamit, iniingatan mo. Pero ikaw, iingatan ka ng karunungan. Sabi pa niya, ang karunungan habang ipinamimigay at ipinamamahagi, lalong nadadagdagan. Kapag itinuro mo ito sa iba, lalong nadadagdagan ka ng reward. Kapag itinuro nung isa na yung tao sa iba, nadadagdagan ka ng reward. Yung yaman na pinaghihirapan natin, pinagsisikapan natin, pinagtsitsagaan natin, kapag pinamimigay natin, nadadagdagan ba? Hindi. Nauubos.
Ang importante ang importante mga minamahal na kapatid sa Islam, inshallah ito po ay paalala unang-una sa aming mga sarili tulad ng binanggit ko. Wallahi, mahal po namin kayo at alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kayo kamahal sa aming mga sarili at sa aming mga puso. At kami po ay lagi namang nandito para kayo paglingkuran, para mag-aral. Alhamdulillah, ako natutuwa. Lately lang, may mga grupo ng mga kapatid, kahit ilan lang sila, ikinagagalak, ipinagmamalaki ko yung grupo na yun. Mga bagong Muslim, wallahi ya ikhwa. Mga bagong Muslim pero araw-araw nandito. Nag-aaral ng Arabic, ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Although nasimulan na natin ito dun sa mga unang panahon ng pagtuturo natin dito, kaya lang, tulad ng binanggit natin, may mga ganun na kapatid, masipag sa una. And then, pagdaan ng ilang buwan, ng ilang panahon, nangawawala. Hanggang yung regular na mga pag-aaral natin, halos hindi na natin nakikita yung iba. Muli po, inaanyayahan namin kayo na inshallah makibahagi, makisama, makijoin, upang palakasin yung ating kapatiran sa Islam, upang payamanin, paglaguin yung ating mga karunungan na inshallah papakinabangan natin hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Ituring nyo po na itong Islamic Center ay inyong ikalawang tahanan. Ito po ay ipinatayo hindi para sa amin. Ito po ay pinatayo para sa inyo. Lahat ng bagay na meron dito na pakikinabangan nyo ay para sa inyo. Pati nga kami ay hinire para kayo ay paglingkuran. Karapatan nyo yun habang kayo ay nandito sa Saudi Arabia. Kapag uwi nyo sa Pilipinas, wallahi po, kahit gusto nyo magbayad, para matuto lang o maghanap ng tao na magtuturo sa inyo ng Islam, minsan hindi nyo makikita. Samantalang dito, alhamdulillah, pinadali, pinaluwag, pinagaan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag naman nating pabayaan po. Wallahu ta'ala alam, ito po ay paalala mula sa aming mga puso, mula sa inyong kapatid sa Islam, ang inyong tagapagturo, si Abu Ammar, Abdurrahim Loma, na nagsasabing, wa uhibbukum fillah. Maraming salamat po at jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.